araw ng linggo po sa bawat isa. Hallelujah! Salamat sa Lord. Dito kayo ngayon. Ito ay isang patunay ng kanyang kabutihan, ng kanyang kabaitan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Amen. Handa na po ba kayo magpuri ngayong umaga? Amen! Hallelujah! Aking po ba mga puso ay ready na? May joy? May palakbang bawat puso ng bawat isa? Amen! Hallelujah! Salamat sa Lord. So, welcome po. Wini-welcome ko ang lahat dito sa Jesus Flock Batangas Church. Ganon din sa ating mga kapatid na nanonood online. Isang mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa. Second Sunday of 2023. Amen. Naramdaman nyo na ba yung blessings ng 2023? Amen! Amen! Amen. So, bago tayo mag-worship, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking naging devotion yesterday. Sabi doon, there are two types of worship daw. There are two types of praises. So, tingnan natin kung alin tayo ngayong araw na ito. Sabi doon, yung isang type ng praise, sometimes we adore, we give praise, yun ay a result. It's a spontaneous overflow of joy na kasagutan sa ating mga in response sa goodness ng Lord, sa rich blessings na pinagkakaloob niya sa atin. Sino sa atin ang may ganun ngayon? We are here to praise the Lord dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabutihan, sa lahat ng matatanggap natin. When we praise and give thanks to the Lord daw, during those times na meron tayo, yung happy moments, yung joy na nandun. Sabi ng Lord, sabi doon, it is an affirmation, that we recognize that He is God, from whom all blessings overflow, from whom yung blessings ay nagmumula talaga. Pero sabi doon, meron pang ikalawang uri ng praise. The praise or the adoration which is well-disciplined and measured. So, kailan nangyayari yung praise na yon? Kapag may kabigatan tayo. Minsan, mabigat ang ating pakiramdam, marami tayong suliranin, marami tayong problema. Pero thank God that pinipili natin na magpasalamat pa rin at magpuri sa Panginoon sa kabila ng lahat ng yon. Amen? So, during those times, sabi doon sa aking nabasa, sa aking devotion, kapag tayo nagpapasalamat sa mga panahon yon, trust the sovereignty of our God, that He is in control of everything. So we don't have to worry. He is in control sa lahat ng nangyayari. He's a God of things. Amen? At ang nakakatuwa doon sa dalawang uri ng pagpupuri na yon, He equally dwell in those two types of praises. Amen? So that I am encouraging everyone, tayo magpuri, tayo tumayo, tayo umawit, no matter what praise you have right now, kung ano man ang nasa puso nyo. Let's worship the Lord. Let's give praise to Him because He dwells in our praises. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In our heart. Ipinalaya,
masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay lubos. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay lulubos. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Cannot be contained. This is how straight through every chain. God, we won't be silent. There's a faith that rises through the flame. There's a joy that chases the dark away. God, we won't be silent. And the greater joy, yeah, the louder our and the greater storm, the louder our song. Lift our voices, make your praise so glorious, glorious. Lift our voices, make your praise so glorious. Never stop singing. Oh yes, Lord. Never stop, yes, Lord, never stop. Joy, let us be content. Stop the break through every chain. God, we won't be silent. Yes. There's a faith that rises through the flames. There's a joy that chases the dark away. God, we won't be silent. Everything the greater the storm, the louder. And the greater the storm, the louder our song. And the greater the storm, the louder our song. Lift our voices, make your praise so glorious, glorious. Lift our voices, make your praise so glorious, glorious. We lift our voices, make your praise so glorious, glorious. Lift our voices, make your praise so glorious. We'll never stop singing. We'll never stop singing. We'll never stop singing. We'll never stop singing. Voices, lift your voices, make your praise so glorious. Lift your voices, make your praise so glorious. Lift our voices, make your praise so glorious. Lift our voices, make your praise so glorious. We'll never stop singing. We'll never stop singing. We'll never stop singing. We'll never stop Hallelujah. Lord, tunay nga
kanya na ikaw ay dakila, Panginoon, Lord God. You're so faithful to your children, O God. Hallelujah. It's Jesus. It's Jesus. Come on, church. You can sing your own song to Him. Continue to sing out, oh God, your declaration, your promises, your words that never failing in our lives, Panginoon. Oh, yes, Lord. No works of the enemy can ever overcome in our lives, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, we continue to declare, oh God, your promises, oh God. You are with me. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Yes, Lord. Oh, yes, we declare. Empty. Yes. Shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Yes. Oh, we speak forth healing. Healing, freedom, as you speak favor over me. Break it, Yes. break it, all impossibility. Your name has overcome. Your name alone. I know your thoughts, your plans for me are good. I know. Yes, Lord. Thank you, Lord. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. I'm standing and Yes. promise Every voice sing out. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you Yes. say. Woo. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I'm standing on every promise that you made. I will see it come to pass in your name, in your name.
Yes, we will see it come to pass, Lord, in your name, oh God. Oh, yes. Even in the midst of pain, see you are good, you are good. Even in the midst of pain, you are good, you are good. Even in the midst of problems, you are good, you are good. Even in the midst of every struggle, you are good. Oh yes, come on, church. Even in the midst of pain, you are good, you are good. Even in the midst of problems, you are good, you are good. Your goodness is running out. Yes! Oh yes, Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. When I lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Never let me go. It's running out to me. If my life says I'm surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. Running out to me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have. Yes, let every voice sing out. All my life you have been so good. Every breath that I am making, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Abba Father, all my life you have been so good.
magbabago. Hindi nagbago ang kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, and we want to just glorify you. We want to sing out our best praises, our singings of our songs of thanksgiving, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Our adorations, Panginoon. How you have been good, how you are good today, and how you are forever good in our lives, Panginoon. Lord, tunay, O God, that your goodness is always running after us, Panginoon. You're always there at our sides, at our back. Wherever we go, Panginoon, you are there, Panginoon, Lord. And so today, Lord God, we just want to give you the best praises, Panginoon, because you are so worthy, O God. You are so worthy, Panginoon, Lord. Despite every bad things that have happened in our lives, we have tasted and seen how good you are, Panginoon. Kaya patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Hanggat kami nabubuhay, patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Amen po ba? Amen. So, muli isang magandang umaga po sa ating mga kapatid na nandito, no? Napuno na tayo. Kanina hindi. Ngayon, overflowing na. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating church news and announcements. Pero bago po yon, welcome po muna natin si Sir Glenn Angelo Makalalad. Asan po si Sir Glenn Angelo? Tayo po tayo. Yan. Yan po si Kuya from Parang Bagalangit. Welcome po sa Jesus Flock, Batangas Church. Salamat sa Lord. Salamat din sa buhay nang nag-invite sa iyo. Nandito ulit, nakita ko ulit sila, yung mag-asawa ni Daddy Eric at saka ni Mami Irene from Jesus Flock Academy ang nag-aaral ang anak nila. Nandito ulit sila. Hallelujah. Thank you. Salamat, Lord. Dito na po ang ating announcement. So, ang unang-unang announcement natin is regarding the LifeNets. So, sino po dito ang wala pang LifeNet? LifeNet group. No, yung mga wala pa po, approach nyo yung ating mga leaders. Connect, sabi dyan, connect with fellow believers and together be more like Jesus. So, mas maganda yung meron tayong mga small groups, na tayo ay para mas makapag-share tayo, makapagbahagi tayo ng kabutihan ng Diyos. Mas madaling mag-share pag small group lang kaysa sa lahatan. Na-experience namin yan, mas nagiging open up. So, yun yung nakakapag-open up tayo. So, yun yung advantage at saka meron tayong LifeNet group. Talagang meron tayong kasama. Alam natin, meron tayong mga pinagkakatiwalaan na ibahagi yung ating mga suliranin and even the goodness of God. So, dun sa mga leaders natin, ibigay natin yung ating schedule, i-message natin si Ate Maika kung kailan ang ating mga schedule ng ating LifeNet groups para naman may post niya dito para dun sa mga members natin, lalo na sa mga bago na baka gusto ng LifeNet na mag-join sa ating LifeNet groups. Alam nila kung saan sila join, anong oras sila, and even sana yung venue kung saan magaganap yung mga LifeNet groups natin. Amen. Salamat sa buhay ng mga leaders din, na nagli-lead talaga ng mga LifeNet groups. Sana lahat tayo makasama, sana lahat tayo meron tayong LifeNet groups. And let's pray for Alpha. Yan, Youth Alpha natin. Mag-start sila this 3rd week ng January, yung sa Anselmo, and later on sa MCB din. Sa 4th week pa yata or by February pa sila makakapag-start. Patuloy natin silang ipanalangin ng ating mga kabataan. And of course, cover natin sila sa prayer, yung mga leaders nila, yung mga nangunguna sa Youth Alpha. Dahil kung wala rin naman sila, hindi rin natin ito masasagawa. Ipag-pray natin sila, Kuya John, si Kuya L.A. at ang ating mga kabataan na nandito. Mag-invite sila. Ito'y parang hindi na siya yung lahatan yung malakihan. Lang siya, parang small groups ng Alpha. Para mas maganda, parang LifeNet din. Small groups lang siya ng pag-alpha. Para yung invite ng ating mga nag-aaral sa Anselmo, yung mga close friends na nila, yung mga kaibigan na talaga nila, para lagi nilang nakakasama
lagi nilang na-sharean talaga ng salita ng Panginoon. I think through that, marami pa rin tayong marireach na mga kabataan, katulad ng ating vision, and tayo ay nagme-mentor ng ating mga youths. Very important na maipasa natin sa next generation, tayong lahat ay tumatanda na. Sabi nga, yes, yun ang ating goal sa JFBC. Tayo mag-reach out sa ating mga kabataan, next leaders, And next po, meron po ang mga leaders, isang announcement. Meron tayong online leaders meeting on January 13, Friday. Wala pang time. Wala pa pong time, pero get ready dahil dun sa ating GC, malalaman naman natin ang time. Sana lahat tayo ay available on January 13. And of course, ito yung ating lot and building project. Alam na natin yung lot and building, yung kabila natin, yung school natin. Last January, so first week pa lang, first Sunday, nakakolect na tayo ng 11,637. Praise God sa buhay ng mga tao, natin na patuloy nagkukumit ng kanilang pledge sa Panginoon. Ito yung pinledge natin sa Lord. Hindi ito kay pastor, hindi ito sa church na kung aanihin natin, but it's the Lord, our commitment to the Lord. And dahil dyan, meron tayong ipapamigay ngayon ng ating mga, meron na po kayong mga, itong ating, mag-update lang tayo ng ating lot and building project. Yung pledges natin. Makikita nyo po dyan yung I, so lalagay nyo dyan yung name natin, Janet Bersamin. Hereby pledge this monthly amount for the JFBC lot and building project. So, meron dyan, kung ang ipipledge nyo po is 5,000 or 10,000, i-check nyo na. Naniniwala ako may mga magpipledge niyan. Siyempre, pwede rin naman, meron dyan nakalagay na other amount. So, specify nyo lang kung magkano ipipledge ninyo. Again, i-remind kong lahat, it's our pledge to the Lord. It's our help sa ating church. So, ibigay natin sa Panginoon yung, before naman tayo mag-tick dyan, kung ano naman yung gusto natin. Let's pray first. Ipag-pray natin sa Lord kung ano ba talaga yung ibinibigay niya sa atin na ipagkakaloob. Last year, meron tayo mga pledges. Pero I pray na yung mga pledges natin last year, hindi na siya bababa ngayon. Kung maaari nga, mas tumaas pa siya. Kung ano yung pledge natin last year. Kasi ang ng Lord, ang blessings ng Lord, hindi naman nagde-depreciate. Naniniwala ako, padami ang blessings ng Lord sa atin. So, ilalagay nyo lang po dyan. And if you're, kagaya nun, limbawa, 5,000. Siyempre, kung medyo mabigat, pwede nyo siyang i-staggered. Weekly, pwede kayong magbigay kung ano yung until you reach the amount pagdating ng end of the month. Pwede nyo yung i-staggered. Kung anong mas maaluwang pagbibigay para sa inyo. Basta may bigay lang natin yung ating commitment sa ating Panginoon. And of course, meron dyan, kung makikita nyo po, meron dyan cut here, yung puputulin natin siya. Yung upper portion, yun lang po yung ibibigay natin dito sa church. Pwede natin siyang ibigay today, kung nakapag-pray na kayo, kung magkanong ibibigay, pero pwede rin siyang isubmit next week. Kung that's, kung gusto niyo, pag-pray niyo pa rin hanggang kung magkano ibigay sa inyo ng Lord. Talaga, pero naniniwala ako, na nag-uumapaw pa rin ang blessings ng Lord. Kaya malaki pa rin ang iligay natin dyan. And the other half, yung bababa, pwede niyo yung lagyan ng pangalan niyo and yung I have pledged, kung anong amount ang ibibigay ninyo. And you can use it as bookmark sa inyong mga Bibles or sa inyong kung saan mas malimit kayong nagbubuklat. It's a reminder na tayo ay may pledge and commitment sa ating Panginoon. Amen? So lahat po ay naasahan ko, maging yung ating mga estudyante. It doesn't matter sa mga estudyante, sasabihin, hindi ko kaya yung ganyan-ganyan. May baon tayo, so let's save for that. Hindi importante kung magkano, sabi ko nga may other amount dyan, kung tig to 20 lang, kung tig to 20, 50, kung ano man ang iyong nasa puso. Mas maganda kung everyday nga iaalat mo ay piso, everyday, piso-piso bibigay ka sa Lord hanggang matapos yung isang buwan. Diba? Para na, it doesn't matter kung gaano yan. Basta bukal sa puso and you have prayed for it. Alam ko, ibabalik sa inyo yan ng Lord. Siksik, neglig, at umaapaw. Amen. Yun. So that's all for our announcements.
Tatawagin ko po si Ace para po sa Bible reading. Ay, sorry po, before that, meron akong i-welcome pa rin pala, no? Welcome po natin ulit si family ni Ma'am Ara. Nandito rin sila ulit, no? And of course, yung family ni Kuya Chris Presto. Present ulit sila. And the family of Kuya Michael Karingal. Let's praise the Lord for their lives. Sa goodness ng Panginoon sa kanilang buhay, sila ay present ulit ngayon. Nandito ulit sila sa church. Muli, tatawagin ko ulit si Kuya Ace. Ito ay ating estudyante sa Jesus Flock Academy. Amen. Good morning, everyone. Going out to show you a verse. Good morning, everyone. My name is Elentri Ace Anyayahan. Going out to recite you a verse. Psalms 119 verse 90. Your faithfulness continues to all generations. You establish the earth and it endures. Psalms 119 verse 90. Tara pong lahat ay tumayo habang kumakanta po ang ating maliit na worship leader na ito si Anton. Meron po dito lyrics, atin po siyang samahan. Sakot, ika'y namatay, nabuhay muli, para mundo'y ligtas. Danang kuwa'y patawarin mo, naging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, alay sa'yo. Susakot, ika'y namatay, nabuhay muli, para mundo'y ligtas. Danang kuwa'y patawarin mo, naging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Now, hallelujah. Thank you, Lord. Atin na pong tawagin. Ay, mga po pala, ang mga bata po ay dismissed na. Yan. Atin na pong tawagin ang ating speaker of today. Ma'am Zoila Escalona. Hello po.
Good morning po. Ah, nakakatuwa po si Pastor po ay nag-message sa GC ng leaders dahil po ako masyadong overwhelmed that day, January 1, dahil nga katatapos lang. Galing ng timing ni Pastor. Ako ang una. Pag-type ko po, ako po, Pastor, gusto ko nang i-delete. Ay, nasin, patay. Pero hindi ko po yung pinagsisisihan dahil alam ko na bagamat ang Panginoon ay alam kong hindi tumitingin sa... Bagamat alam kong ako'y marami pong mga pagkukulang, naging mga pagkakamali. That's many. Many to mention. Pero sa biyaya po ng Lord, ako ay tumitindig dito. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa aking mga estudyanteng naimbitahan, di ko sinabing akong speaker dahil baka hindi umattend. Dahil isang linggo na nila akong teacher, baka umay na. Don't worry, wala akong exam. Okay. Kamusta po ang isang linggo ng 2023? Pakisigaw, buddy. Amen. Salamat po sa Panginoon. Naging madali po ang araw ng January 4, 5, 6 para sa akin dahil napaghandaan ko po ang pagtuturo. Hindi naging struggle. Naging handa ako sa aking mga estudyante. At ako excited. Ano po? Dapat po ganon ang attitude natin, okay? So tayo po ay akin pong nakita na ang taong ito, 2023, upon our declaration during January 1, gabi pong yon, ang pumasok po sa akin na salita ng Panginoon ay blessed. So, we are blessed beyond measure. Sabihin nyo nga po, I am blessed or blessed beyond measure. Again, yung pong my conviction, I am blessed beyond measure. Again, with conviction, mas makapangyarihan at malakas ang patatlo. I am blessed beyond measure. Okay. Tayo po ay magsitayo para basahin natin ang maikling verse na ito. Matthew 22 verse 32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So He is the God of the living, not the dead. Let's pray. Lord, we agree for that, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ang aming sinasamba ay ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Dahil ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na nakikinig ng aming mga panalangin, at Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa araw na to na you are going to reveal your prophecy, your revelation from younger generation to older generation. And for that, we thank you, Lord. In Jesus' name, amen. So, binanggit ko po kanina si Abraham, si Jacob, at si Isaac. So, ang una po nating titingnan ay buhay ni Abraham. Sino nga po ba si Abraham? Siya po ang great-grandfather ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin sa Genesis 12:1. Alam po natin, ang marami sa atin alam verses na to. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and your father's household, and go to the land I will show you. This is God's promise. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. And what is Abraham's decision? During that time po, ang pangalan niya pa ay Abram. Sa Genesis 12:5, so Abram left as the Lord had told him. There are times po na may mga sinasabi sa atin ng Panginoon, pinagagawa, pinabibitawan, yung pong pinakamahirap bitawan, pinalilimot, those past, those pains, pero still we are holding on that. At meron pong Panginoong inuutos na ito yung gawin mo, pero times nagde-delay po talaga tayo. Ano? As long as we delay it, ano po kaya ang mangyayari? Pero gawin po nating halimbawa si Abram. So Abram left as the Lord had told him. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, ang kwentong yan, kinaumagahan. Hindi na po siya inabot ng
isang linggo, isang taon, o years. Pero ang desisyon niya po ay naganap nung gabi. Bakit po nung gabi? Siyempre, sila po ay maglilipat, kailangan po nilang ihanda ang kanilang napakaraming kabuhayan. Tama po. Sasabihin niya sa kanyang mga kamag-anak na ito ang inuutos ng Panginoon. Yung pong immediate obedience. And alam ko na gano'n din po ang mga parents, tayo pong mga may anak dito, we hate the word antay. Wait! Ayokong marinig yon kasi gusto ko yung immediate obedience. Pwede mo sabihin, gagawin ko po, ma'am, bigyan niyo po ako ng, may tatapusin ko lang po ito. Yan. Amen? And, for that obedience, alam po natin na tinupad ng Panginoon ang kanyang promises, bagamat hindi yan nakita. And after that, nagkaroon po siya ng yung pong asawa niya, alam natin na hindi binayaan ng anak. At nang sila'y mabiyayaan, eto naman ng Lord, pina-o-offer si Isaac. The most precious ay pina-o-offer niya. Ano po? Ang Lord talaga minsan, hindi natin, binigay mo ang anak na kay tagal na hiniling, tapos sabi mo ay i-offer mo. Sa Hebrews 11, verse 17a, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Our faith recognizes that God sometimes tests us. It is a big test for Abraham. Abraham na po siya dito. Kung ako po yung magulang, kay tagal ko itong inintay, tapos ang iutos ng Panginoon ay i-offer. Pero alam natin na si Abraham ay walang pagdududang sumunod sa Panginoon. Dahil maaga po siyang gumising, maaga meron pong importansya yung word na maaga. Paggising po niya, ay inihanda niya po si Isaac. And his faith, he obeys God even he don't understand. Hindi niya naintindihan. Sa Hebrews 11:17b, he who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Ina-enjoy na po niya yung presensya ng kanyang anak. And then ito ay kanyang i-offer. Pero kanya pong sinunod ang Panginoon. The word, obey. Tandaan natin yung word na obey. And what is the reward of Abraham's obedience? Of course, obedience will result something. I am blessed with this part. Gave Isaac everything he owned. Ibig sabihin, si Abraham maraming naging pagmamay-ari. Okay? Dahil meron po siyang ibinigay kay Isaac. Sabi ko, Lord, ano ka ibibigay ko pag ako na? Pwede, yung magaganda kong tasa, kutsara. Pero at least meron. Sa aking mga apo, yung mga iniipon kong pakonte-konteng hikaw, maibibigay na ako para si Diana lang. Gusto ko po yun. May maiiwan po ako sa banda-banda roon. Like Diana, ay akin pong hinahangaan. Kayo po, ano inyong iiwanan? Lumang tupperware, pwede. Kaldero, di ka marami kang kaldero doon. Ano pa? Tupperware, pwede. Lumang eskaparate. O lupain. Ano man po yan, everything we own, because of our obedience, that will bless our children. Amen? Isa pa, he died at a ripe old age. Wow. Amen. Merong ayaw ko na mabuhay. Pero meron nananalangin, na katulad ko, na gusto ko ay ripe old age. Kapag sinabi kong ripe, ibig sabihin po, hinog sa bunga, marami na po tayong na-impluensyahan, marami na po tayong nagawa. And, we live long and satisfying life. Medyo nahuli po yung ating okay lang po. The word long and satisfying life, ayun po ang mahalaga. Many were rich, but they are not satisfied. Many live long, but they are not happy. Okay? Nakaka-amaze po, ang Panginoon. Ang binigay niya kay Abraham because of his obedience, hinayaan niyang humaba ang buhay at satisfied. And this is very amazing. Nashock po talaga din
Binasa ko uli po dahil ako'y malabo ng mata. Ang sabi po doon, after his death, God bless his son. Amen. Sabi nyo, after my death, wag naman muna bukas. Amen. Sabihin po natin, God will bless my children. Pero pwede na po ngayon. All of you young people, don't you worry. You are our children. Sa aking mga estudyante, I call them anak. Pag ako'y galit at suratsa, anak Mary. Nak, yan. And di po ako na yung magsabi ng love you, nak. Sabi ni Zam, nang mabasa niya, ang dami mo palang ina-I love you ang estudyante. Ang dami mong anak, di ka 3 lang kami. At sabi ko, anak ko sila. Ano? Amen. Hallelujah. Next. Muputo tayo kay Isaac. Isang oras lang po tayo din dahil ako po sadyang sanay sa 1-hour class. Isaac. Si Isaac po ay God's promised son to Abraham. And alam natin na siya ang tatay ni Jacob and Esau. And you know what? Isaac is the grandfather of the 12 tribes of Judah. And who is Judah? Judah is the lolo of Jesus Christ. Kapag inaral natin yung kanyang henerasyon, kuya, hindi kumayang bigkasin genealogy. Huwag mo na ako i-correct. Okay, doon po tayo sa promised son. Because of obedience ni Abraham, binigyan siya ng anak. And si Isaac po, dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, una muna po sa kanyang ama. Alam po natin ito, ano po? Si Isaac ay obedient son. How about you? Okay. Isaac trusted and obeyed his father. Nung araw po na sila ay umaakyat sa mataas na bahagi at naghahanda sila ng panggatong, walang dalang pang-alay. Kung ako yon, antay mo na, ba't mo ako tinali? Ay, yung moment na naitali niya nang walang struggle, hindi nagpapapalag si Isaac, ayun po ay pagsunod. Ano po? So, ang pagsunod po natin, even to our earthly fathers, parents, walang pagpalag, walang struggle, hindi nang gigigil. Ayaw ko. Kung ako po itatali, iniisip ko lang, tinalian ako sa dalawang kamay. Parang pag-ooperahan na, ano po, di ka po itinatali. Sabi ko, ayaw ko na. Gusto ko ipakalas, pero anak na, di hindi pwedeng kalasin, di ka nga mommy nurse. Naturo ka ng pampatulog, di hindi na pumalag. Si Isaac po, hindi tinuro ka ng pampatulog, ano po, tama ga, wala pa po noon. Pero, alam natin, ito po ang kwento, he trusted and obeyed his father. And ano po ang ating matutunan sa kanya sa buhay ni Isaac? He modeled for believers the relationship they should have with their heavenly Father. At gayon din po sa ating earthly father. And alamin po natin, what is the reward of Isaac's obedience? Kung paanong pinagpala ng Panginoon si Abraham, ang kanyang ama, dahil naisalin sa kanya ang pagpapala upon his father's death, natuturin po nga siyang sumunod. Ano po? And amazingly, ito yung kanyang kwento. Sa aking mga estudyante, gusto lagi may love story. Kinikilig yung mind. Makikinig yung mga yan kahit 2 oras. He found the love of his life. Amen? Wow. Yun po. Found the love of his life. Sana all daw. Amen. Ayoko na po rin palawakin at kayo kikiligin. He lived a faithful life until he reached his elder years. Yun po ang masaya, ano po. Sa aming mga estudyante, hindi na mahalaga yung yung makapalang wallet, pwede din. Ang itsura, lilipas din yan, mapapaanot din, puputi din ang buhok. Pero God's blessing, listen here children, mga anak namin, founding the love of your life is a blessing from the Lord. And if you are not yet finding it is a blessing also. Iniiwas ka pa ng Lord sa pain. Okay. At kapag hindi mo naman talaga natagpuan, mapalad ka dahil hindi mo narasang masaktan. Dahil ang pag-ibig po ay may kasamang sakit. Hugot.
live a faithful life until he reach his elderly years. Hanggang kanyang pagtanda. Amazing po yun, ano? Ako po, minsan tinatamad sumimba na ni Selly. Dahil ako laging may migraine. Pero nare-rebuke po ako pag nakikita ko kayo. Honestly po, you are a blessing to me, personally. Lahat po ng seniors, kasama po kay Mother. Tinatamad po ako, minsan pagod na po, Lord, linggo lang ang pahinga ko. Pero, dahil gusto ko po ng faithful life until my elderly years. Amen? For the parents, are you praying for your age? Kung kailan kayo mamatay. Ako pa kay panalangin lagi, Lord, pag may na-aksidente, mga ako'y nagdadrive, lalo po ako natataranta. Lord, ayoko pong mamatay ng maaga. Gusto ko po makita ang aking apo mula kay Dave, kay Drew, at kay Zam. So, ibig sabihin, mag-aasawa sila. Ano pa? Dave, Drew, and Sam, lahat po ng apo, gusto kong makita na sila successful, that I will bless them. Amen? Amen. And may isa pa po akong bilin, lagi niyo akong dadalhin sa SM. Kahit ako'y matanda na, dahil yun po ang aking stress reliever. And syempre sa church. Hindi ko pa yung sinasabi, lagi lang SM ang bukang bibig ko. Amen. Hallelujah. And patatlo po ay si Jacob. At sino po si Jacob? Si Jacob po ay isa sa kambal na anak ni Isaac and sinong asawa? Si Rebecca. Alam natin, who is Jacob? Jacob is a deceiver, right? Siya po ay cheater. Dinaya niyo yung kapatid niya. Yung kambal, yung kanyang kuya. Tricky ang kanyang ginawa. Maganda yung kwento na yun eh. Talagang nag-camouflage. Nagsuot ng mabalahibong jacket na para siya ay sabihing si Esau. Jacob tried to help God out by stealing his brother's birthright and blessing. Bakit? Bakit kaya kanya kinuha? Anong meron dun sa blessing ng kanyang ama? And then, alam natin na siya ay tumakas, punta siya ay kailangang lumayo dahil siya ay tiyak na papatayin ng kanyang panganay. Jacob served as a deceitful and wicked man, his uncle Laban. For how many years? For 20 years. Sabi ko, tagal naman, Lord, nung kanyang disobedience, 20 years. 20 years. Ang dami na pong pwedeng nangyari doon. Ididibo na po. Kung siya ay isang bata, halos magdidibo na ako, siya ay isang lalaki. For 20 years, he was separated from his family because of his disobedience. Pero ako po ay na-amaze kay Isaac. Si Isaac po yung tatay na niloko ni Jacob. Siya po yung napaglalangan ng araw na yon, nang hingi ni Jacob ang kanyang pagpapala. Pero ang nakakatuwa po, sa puso ng isang ama, Isaac called for Jacob. Tinawag niya pa rin. Halika rito. Bago ka umalis, ito ang kanyang sinabi. Mayroon pa rin siyang malasakit sa kanyang anak na mandaraya. Dinaya siya, nagyabang. Do not marry a Canaanite woman. Go at once to Padan Aram, to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife for yourself there, from among the daughters of Laban, your mother's brother. Canaanite woman po, sila yung po yung mga alam natin na mga Kananeo, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y natuwa sa puso ng si Tatay Isaac. Dahil bagamat ganun nga po ang nangyari, hindi niya hinayaan na umalis ang kanyang anak na wala siyang bilin. And that is the love of our parents. Na kahit po tayo'y pasaway, more than the word pasaway, tayo ay rebellious, andun pa rin po yung pagmamahal nila sa atin. Amen? And who is Jacob? So po sa kanyang pagtakas, nakakatuwa rin ng Panginoon. Itong uhaw na uhaw sa pagpapala ng isang ama, kinuha niya kahit sa maling paraan. At siya'y lumayo, pero nung matagpuan niya ang Panginoon, hindi niya binitawan. Amen. Wala pong bibitaw sa Panginoon. Jacob wrestled with God as he wrestles with God. God tells Jacob, it is time for him to go. But Jacob will not allow the Lord to go until he receives the blessing.
Ganun po tayo dapat. Ano po? Hindi natin bibitawan ang paglapit. Hindi natin bibitawan ang desisyon natin na purihin, sambahin, at lapitan ng Panginoon until we receive His blessing. May mga panahon po sa ating buhay na ang mas mahalaga na lang ay relasyon natin sa Panginoon. Di po ba napakarami nating kilalang famous, mga artista, mayayaman, tapos sa kanilang katandaan, nung mga panahon hindi na sila sikat, saka natin malalaman na sila sumasampalataya na sa Panginoon. Though hindi ko sinabing late, sana noon pa. Ano po? Lagi po nating isipin na ang relasyon natin sa Diyos, sa ating Ama, ang pinakamahalaga sa lahat. Riches will fade. Nauubos po yan. Pwedeng mawawalan siya ng saysay. The value of our money may lost. Okay? Pwede pong mawala na yung mga taong pinapahalaga natin. Pero ang ating pong relasyon ang natitirang pinakamahalaga. Okay, He will allow us to go through times of struggle. Yes po, totoo po yun. Nag-struggle pa rin po tayo, pero still we seek His face. Okay, kailan po tayo nag-struggle? Maraming beses. Ano po, every day is a struggle. Magdi-decide tayo, babasahin natin ang Bible. Ginabok na, nakabukas naman, walang nagbabasa. Commonly po yun sa mga tahanan ng iba, ano po, naka-open. Pero nasa loob ng bubog. Amen? Times of struggle ay hindi po tayo libre doon. Those times will come. Surely po, lagi pong nandoon. Struggle tayo, saan? Sa mga magulang, struggle tayo sa ating mga anak. Paano natin ito pakakainin, papaaralin. Tapos linggo ay gusto kong magtrabaho. Gusto kong magpahinga dahil kailangan kong magtrabaho bukas. Struggle po iyon. Struggle na babalikan natin yung hindi natin nagawa dapat. Tapos struggle din yung paano ko gagawin. Yung dapat ko at gusto kong gawin. Pero if we seek His face, God will be there. Amen? And then dumating po yung time na ito na. Makakatagpo na niya po si Iso. Kung ako yun, ako mag-iiba ng daan. Gagamit ako ng ways. Nandun po yung takot niya. Ano? Imagine ninyo, after 20 years, makikita muli yung kapatid mo na niloko mo. Hindi lang basta panloloko dahil ang kinuha niya ay blessing ng Panginoon. Okay, at ano po ang ginawa niya? Siya po ay sumunod. He was determined to obey God and face Esau and his 400 men. Sabi ko, hindi nga lang pala si Esau. Ang daming kasama. Ang daming backup. Diba, pinaghandaan din ni Jacob. Napakatalino. Ganito doon gagawin ko. Pinauuna niya pa yung iba. May pambala siya para pagka namatay yung mga yon, ay di siya makatago. Okay? So that was Jacob. Jacob lived not a perfect life. Siya po ay, alam natin yung background niya. Pero, still siya po'y sumunod sa Panginoon. Kay Jacob na tayo, no? Tama ga? Tatlo na, thank you, Lord. And what is the result of Jacob's obedience? Ano po yung una niyang sinunod? Para lang po ma-review natin. Yan, may ako sa review. Ang una niyang sinunod, ang inasawa niya po, yung mula po sa lahi na hindi nagusto ng kanyang ama. Hindi po Canaanite woman. Yan, nakinig po tayo. No? Pag sabing wag yun, wag yun. Ano? Apa. And pangalawa po niya sinunod ay katagpuin niya si Esau. Minsan po darating yung time, haharapin natin yung consequences ng ating ginawa. Amen? And that is obedience. Mahirap po yun. Itong kaaway ko, papatayin ako nito. Pero, darating po talaga yung time na kailangan mo nang harapin. Para ikaw po'y makalaya. And, what is the result of Jacob's obedience? First, again, he died at a good old age. Sa lahat ng mga kaisang edad ko na, pataas, sabi, I want to die. Laksi, may kakay takot. I want to die, sabi. At a good old
age. Isa pa ba yung takot na takot kayo sa word na died? Sabi, Nanay Sally, laksan nga natin. Tatay June, I want to die at a good old age. Oh, ang mga mahina, wag naman mambukas. He lived to be over 130 years old. Wow. Ayoko naman na Lord. Ini-imagine ko, tulo na lahi ko dyan. Tapos yung mga estudyante ko, lalampas-lampasan na lang ako. Hindi na ako kilala eh. Yan. Pinapatawa ko lang po kayo para po ako'y mawala ang kaba. And alam po natin na si Joseph, isa sa kanyang 12 anak. Ang dami ano ho. Iba talaga pag 12, parang kasaya na rin. Hindi ko lang talaga kaya. CSA, kung hindi, yari. Able to see Joseph again and meet his grandchildren. Si Joseph po yung anak na nawalay dahil nga po ang mga anak ni Jacob, sabi ko sa inyo, hindi perfecto ang buhay ni Jacob. 2 ang kanyang asawa. Doon po accepted yun, ngayon po hindi. Amen? Meron po siyang, hindi ko na lang matandaan kung tig-ilan do sa isa. Nakakalito yun. Ano? At si Joseph po, alam niyo kung kaninong anak, doon sa kanyang sadyang minamahal. Ano po? Ang kanyang paborito, kaya nga ito'y tinapon na kanyang mga kapatid. Yung mga paboritong anak, huwag niyong itatapon. Okay, biyaya po yun sa kanya. Ano? Alam ko yung pighati ng isang magulang na hindi niya na nakita. Akala niya'y patay na. Pero dahil si Jacob ay may pagsunod sa Panginoon, marahil ito ang kanyang hiling, makita muli niya, or sana buhay pa si Joseph. And this is very nice, nakaka-amaze ang Panginoon. Sa patatlo, because of his obedience, he gave his prophecy upon his 12 sons before he died. 12. Pag po tayo nananalangin, tinta mo na, doon sa isang anak, aday madali, ano ho, Lord, pinagpe-pray ko po by si Beverly na, di kakatuwa, di ang haba ng prayer para sa kanya, dahil siya lang. Pag nadalwahan na, kukulangin ako din eh. Pag 3 na, mahaba-haba ito, Panginoon, paano kaya ang 12 pinapanalangin? Ano po? Siguro ang akin, 6 sa umaga, 6 sa gabi. Okay. Prophecy. Ano kaya yung mga binitawan ni Jacob sa kanyang mga anak? Ang naging revelation po ng Panginoon sa amin, ng mga parents sa aming LifeNet, sinusulat po namin ang aming declaration sa aming mga anak. And doon po sa iba na mga dalaga pa, sino inyong anak? Mga naman. At wala pang mga anak. Those young people are our children. Sila po. Sila po, kasama po, at kayo rin po, kayong mga naririto na mga kabataan, we consider you as our children. The prophecy, dini po ako muling na-review, 12 sons bago siya mamatay. I think pinaghandaan niya ito, at ito ay nireveal ng Panginoon sa kanya, yung kanyang prophecy, sa 12. And upon those sons, doon sa 12 niyang anak, ang nakakamangha, yung binitawan niya kay Judah. Remember yung kanta? The Lion of Judah. Prophecy po, ang iba po kasi curses, nakakatakot basahin yung mga curses na binitawan niya sa kanyang ibang anak. Ang iba po'y blessing. Wow! Ano po ang ating matatanggap as mga anak? Kung tayo po'y disobedient, ay di cursed. Biblical po yun. Kapag tayo'y obedient sa Panginoon, ay di blessing. Choose between the two. Yun ang Panginoon, laging may pagpipilian. Magaling pa ang Lord, laging may true or false. Ano? Okay, tayo po, lahat po tayo naririto. Ano ang gusto niyong matanggap na prophecy mula sa Panginoon? It is the blessing or the cursed? I want the blessing. The blessing na binigay kay Judah. And again, who is Judah? Si Judah po ay henerasyon ng kalululuhan ng Panginoong Hesukristo. Blessing. Parents, we are all guilty. Ano po yung mga binibitawan natin sa ating mga
anak, sa ating mga kabataan, yung moment po na tinapatong natin ang kamay natin sa mga kabataang ito, the moment na pinagpe-pray natin sila, we are releasing the God's blessing and prophecy. Yes, gawin po natin itong attitude. Once, kahit isa o dalawa bago sila umalis, let's do that. Tayo po ay in church doon. Kahit po kayo young adult, teenager, kabataan, yung pong pagpapatong ng kamay ay biblical at siya po ay may kapangyarihan. Prophesy blessing, not curses. And ganun din po as young people, alam ko, hindi naman ako mag-aasawa. Huwag nyo sabihin yan, nangyayari nga yan. Baka kayo ng pa-30, ba't wala pa? Ay, gusto ko na, may sinabi ka, bawiin mo muna. Diba, Ma'am Beb, bawiin mo muna. Lord, binabawi ko na po. I want the blessing. And then, minsan sabihin, bakit ga ako'y sakiting? Ay, paano lagi mo sinabi, kamatay naman kakapagod. Diba tayo nagpo-pronounce ng blessing? Bakit minsan ikaw wala confidence sa sarili mo? Paano sinabi, kapangit ko naman. Buti pa yun maganda. Ano po, may gano'n po ba kayong attitude katulad ko? Ako po'y masyadong confident. Lord, ganda talaga ng mata ko. Ganda ng kulay, At ng ilong tama lamang, Okay lang, Lord, ako pandak. Cute naman, Bakit? Kasi sa dami kong estudyante, pag ako'y naiiyamot, ako'y naiiyamot talaga. Sabi ko, likot na likot, lalo na akong nakaganda-gandang lalaki. Yan po. Ano po ibig sabihin nun? From ourselves, from our self-appearance, speak blessing. Amen. Sabihin mo, yay, ng malaking bilbil, doon, at least may nakakain. Ano po? Speak blessing sa umaga, Lord, makakarating ako ng ligtas sa aming pupuntahan. Panginoon, may kakainin kami bukas. At yun po yung lagi kong naging panalangin noon. Naalala ko po yun. Ako'y nag-aaral. Araw-araw po yung struggle ko sa nakukuha ng baon. Di ka nga, Mama. Sabi niya, lagi sasabi niya, wala kang baon bukas. Huwag kang papasok. Ba't wala? And everyday po talaga akong nananalangin. Ang sabi ko lagi, dineklara ko lagi noon, for those students, pray for your pamasahe. Huwag niyong iasa lang sa inyong magulang. Kumahog na kami. Sabi nga namin, hindi kami nagnanakaw ng pera. Everyday, yun po ang akin. Lalo na ng college pa, iyakan po yun. Sa halagang 50 pesos. Hindi alam saan kukunin. Pero God is good. Through the prayers of my parents and of course, my personal belief sa Panginoon. Lord, magiging teacher ako. Kada sem po, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ilang sem na lang. Provide, Panginoon, provide. Those who are worrying, now pa lang sa mga estudyante, bless. Bless your parents, bless yourself. Through what? Through obedience. Pag sinabing uwi, ng gantong oras, uwi. Pag sabing, wag mo yung kabarkada, makinig po tayo. Because every moment that we obey our parents, those adults na nagsasabi sa atin, mapapahama ka dyan. Kalasan mo na yan. Kinalasan nga, panay naman ng stock. So, wag ganon. Obedience pa din. Ang obedience po ay nagre-release ng blessing. Amen? Okay. Again, ulitin ko. Disobedience, curse ang binibigay. Hallelujah. Bakit po balikan natin? Bakit God of Abraham, Isaac, and Jacob? Sa Luma po, Tipan at New Testament, tiningnan ko, 98 times po daw, nabanggit ang pangalan ni Abraham, Isaac, and Jacob. Itong mag-aamang ito, tatay, anak, apo ni Jacob, si Abraham. Meron silang malalim na relasyon sa Panginoon. They hold on God's relationship of promise and purpose was fixed for all those who would descend from them. These young people in our church are our generation. Hindi lamang ating mga anak, biological daughter and sons, all young people we meet. There are times po, honestly, na di-discourage po ako. May mga reason, ang kaway po gano'n, dinidiscourage tayo, Pero when I look to those young people coming to church, lalo na po ako, araw-araw, na-encourage po ako.
And kapag may nababalitaan pa akong mga estudyante na hindi na pahamak ang buhay, and this thing, talagang ako'y umiyak pag may nagsusuicide. I'm crying. At doon po uli ako lalakas. Ang dami pa palang young people na mas higit na marinig ang mga patotoo at pagmamahal ng Panginoon. And who again is Abraham? Abraham, bakit po siya talaga blessed ng Panginoon? God spoke to Abraham and what he built is an altar. God spoke to Isaac and he built an altar. An altar po ay worship. Nagsisimbolo po ng pagpupuri. Pagka po dinirinig ating panalangin, bumabalik pa tayo sa Panginoon, Lord, at nagpupuri sa Panginoon. I salute at na-amaze ako kay Abraham. Sinacrifice na yung kanyang anak. And after that, he built an altar. Sa mga parents po na nagdadala ng kanilang mga anak, lalo na yung toddlers, it is a sacrifice. Totoo po yun. Maghahabol ka ng anak, gigising mo ng maaga. Wala ka namang naintindihan sa tinuro eh. Tunay po yun. Nangyari po yun sa wala na akong naintindihan. Dahil ako'y naghahabol ng aking maliliit na anak. Pero alam nyo po, dahil naniniwala ako, that bukod sa aking personal na pagpupuri sa Panginoon, this church is a place of altar. This place is a place of worship. Iba po ang kay Jacob. Ano po? Genesis 28 verse 12. When God spoke to Jacob, He built a pillar. Magkaiba po yun. Ano po? Okay, an altar symbolizes holiness and represents the presence of God, a place of covenant and a relationship. Alam ko po na marami po sa atin walang literal na altar na may cross. Ano po sa bahay? Sa amin po ay wala. Pero every corner of our house is an altar. Yung walang-wala na talagang place, pwedeng sa CR, pero wag naman doon. May gagamit kasing sunod. Okay. Build an altar. Sa bahay po natin, pili tayo ng oras kung kailan po lahat tulog na. Doon po tayo mananalangin. Mas maganda pong mag-pray ng solo. Ano po? Kailangan kayo na may lagi ring mulaga, ay di wala. Mag-pray na lang po. Ano? Ang altar po ay pwede nating itayo sa ating mga tahanan where we are asking the presence of God. Pwede po rin sa jeep. Yung po aking madalas na altar na kayo napasok. Dahil sabi ko nga, kailangan ko laging manalangin para bukas may pamasahe ako. Altar, ngayon po isa sa sasakyan. Kung nasan man po tayong lugar na bakante, kahit po yun ay 2 minutes, 15 minutes, isang oras tayo naglaan sa Panginoon, God will honor that. Kung hindi mo kayang manalangin ng 3 oras, di ka nga Mami Gina, di ko yung kaya. Kaya ko pa ay 15 minutes. Pero yung iba ba nagpipray pa na tingin sa cellphone, katagal ko na pala, din ayaw ko, tama na. Amen? Tayo po ay may altar. And to our church, this is our altar. Sabihin nyo, the church of JFBC is my Sunday altar. Why? Because we must honor and seek for the presence of God. Mabigat po ang isang linggo. Ano? Pag di nakasimba. Tama po. Kaya hindi tagal habang-haba ng isang linggo. One time po ako hindi nakapag-church. Kasama na yung araw. Monday, lahat kakairita. Kasalubong ko pala, hindi maganda. Hindi talaga. Dahil may kulang. Though I prayed, nagbasa man akong Bible, naman ako naintindihan. Tapos hindi naman natin pakikinggan yung SOS ni Pastor. Wala din. Sayang lang ang record. A pillar, ano man po ito? A pillar was a memorial to mark a spot where something amazing had happened. Amen? Sa bawat pusulok po ng aming bahay, yan po'y pillar para sa akin. Lahat po'y loan. All parts, from Kisame to Halige, hanggang Terrace, kaya ko pong pangalanan. Pero God is good. Amen? Memorial, bakit? Dahil having a home is an answered prayer. Kami po'y umuupa parang 20 years
Sabi ko, Lord, pag ako nagkabahay, kahit po 2 kwarto lang, talaga pong lilinisin ko kahit dingding. At kahit matanggal ang pintura na yan. Kaya lang, sana sinabi ko na lang 5 kwarto. Sinabi ko po kasi 2. Naisip ko, pinag-pray ko nga palang 2. Kahit maliit lang. Wag po ganoon dapat. Lord, pag ako'y nagkabahay, dahil ito ang memorial na iwan ko sa mga anak, sa mga walang bahay, sabihin niyo po, gusto ko po'y malaki. At gusto ko po, dagdagan natin, gusto ko po ay may kakayanan akong may makuha ang tagalinis nito pag ako'y matanda na. Yan. Pilar. Ha? Hindi po ba imposible? Posible po ba? Posible. Ganun po dapat ang prayer. Kasama po ng pillar natin. Ito pong church is our pillar also. 30 years po kaming nananalangin sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bago dito. This church ay bunga ng panalangin. 30 years. Bakit ko po alam? Kasi nung ako po napunta sa Jesus Flock, 15 years old po ako noon. At ako po, nakakayan sabihin, syempre, po 46 na. Hindi ako nahiya dahil those are fruitful and faithful years of God. Ano po ang pillar para sa akin? Personally po itong church. Kayo po ba? Ito po ang ating pillar. It is a mark of God's faithfulness. Still remember noon, pag nag-aalkansya kami, katagal namin na nagpe-pray, kailan kami magkakaroon ng church? And kailan po dininig ng Panginoon? Kung kailan pandemic. Ano po? Wow! Kung kailan pandemic at lahat ay halos taghirap. Pero ang Panginoon ay hindi Diyos na madamot. Walang taon sa Panginoon eh. Kung kailan niya sasagutin, kailan tayo, Lord, pagdating nito ganito na. May palatandaan. That is my declaration. Ano po? Alin po ano yung pipiliin? Altar o pillar? Ha? Pareho. An altar is our willingness to obey God. And we worship God. Choose to worship God every day of our life. And kanino po ang blessing ng ating mga pagsunod? Kakagulat, ano po, nakakamanghang isipin na yung blessing hindi atin. Hindi na tayo yung makaka-experience. Katulad ni Abraham, sabi kasing dami daw ng buhangin. Imagine ko dami, noon yung star sa langit, pagtitig ko nga doon, dami naman ito, paano ko ito bibilangin? Ako po'y nagbibilang ng stars. Pero napatitig. Hindi ko mabilang. Pagod na ako. Ulit. Kasi in-imagine ko yung stars at yung buhangin, kahit dakutin mo. Nakita ba ni Abraham yon? Hindi po. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ngayon, hindi na natin makikita yung ibang mangyayari na magmamanifest. Makikita natin iyon sa sunod na henerasyon. To my children's children. Amen? And Abraham, Isaac, and Jacob, their obedience, sila po ang naging daluyan ng pagpapala. At ito po ay ang salvation ng Panginoon dahil ang Panginoong Hesus ay nag-ugat sa kanila. Kung babalikan natin, si Abraham ay mula sa anak ni Noe na si Shem. Si Shem, yung anak na nagtakip sa kahubaran ni Noe. At yung anak na pinagtawanan ang itsura ng kanyang magulang ay si Ham, na pinagmula ng lahing Kananeo na laging kaaway ng mga Israelita. Amen? So, the moment we love our parents, naku, mong tawanan, pag mali ang pronunciation, mayroon yung curse. Amen? Huwag nating tawanan ng ating magulang. May curse pala yun. Na-rebuke ako doon. Amen? Hallelujah. Now, this is your decision. Nasa challenge na po tayo. So, young people, ito yung mga panahon na magdi-decide kayo susunod sa inyong magulang. Kasi meron na kayo mga sariling gusto. Kahit sa inyong sariling damit, di na kayo nakikinig. Meron na kayong desisyon. Kala nyo pero still, choose to obey your parents. And ako po ay isang patotoo na ang pagsunod sa magulang ay nagbubunga ng
blessing. And I am proud, I'm not bragging, that those are children are from my obedience. What they are enjoying, kung sila'y nag-e-enjoy, hindi ko po alam, ay mula sa pagsunod. Ano po ang gusto nating makita sa ating mga anak na narito? Kasama kayo, young people. Dahil kayo ay aming mga anak. And time will come, you will have children and children. Anong gusto ninyong makita sa kanila? Puno ba sila ng pagpapala o sila ay nagdudusa? This is the moment we choose. And for the parents, choose God's holiness. Huwag tayong magsisi na tayo nakapag-attend ng church, ng LifeNet. Those times and moments na inukol natin sa Panginoon, hindi natin alam na God is doing something. Your prayers, paano po maging blessedly measured? Puno ng pagpapala. What is blessing? Blessing is the moment we are satisfied for what we have. Yun po ang pinakamasaklap kapag ang isang tao ay hindi marunong makontento. If you are tired of comparing your life to others, you are not blessed. Now, this is the time to start accepting ano ang binigay ng Panginoon. And accepting kung ano mula sa iyong kakayanan, katalinuhan, itsura, pamilya mo, tanggapin mo yan. Kasi diyan ka nilagay ng Panginoon. Hindi mo gusto ang family mo, mas gusto mo yung kabila, mas masaya. No, change that attitude. Because acceptance and obedience sa Panginoon, di natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. And blessing will provide everything. Ang blessing po yung kahit pagod ka, nakaimik ka na salita, thank you Lord, hapon na po uli. Ang blessing po yung masaya ka kahit wala kang pang-ulam. Ang blessing po ay yung natuto kang magpasalamat. Ang blessing po ay matuto tayong tanggapin kung ano ang meron at kung ano at sino ang mga taong nasa paligid natin. Ang blessing po ay umaagos hindi lang sa atin, pati sa ating mga kasama. So everyone, nasa katatandaan na po, ang ating pong pagsunod sa Panginoon will release blessing for these young people. They need us, but sobra po kailangan nila tayo. Kung hindi nila nakikita yung pagmamahal sa pamilya, narito po tayo. Nakakatuwa, ano po, yung palang blessing ng Panginoon, hindi lang tayo, pati yung kasama natin. Amen? Kung ang kasama mo may takot sa Panginoon, kung sinasamahan mo may takot sa Panginoon, you will be blessed. Choose the people na iikot sa buhay mo. Amen? And those who were invited for this church, you are blessed. Because you obeyed God's invitation. And blessing will flow. And that is possible. Amen? Hallelujah. Let us worship the Lord. Say, I am blessed. I am blessed. I am blessed beyond measure. I am blessed. Amen. Louder. I am blessed. Beyond measure. You will bless my church. You will bless my church. Bless our parents. Bless our parents. Bless our children. Bless our children. Mula sa nasa sinapupunan hanggang sa nakakatanda. You're going to bless. Amen. Hallelujah. And bless our church, oh God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Yes, Lord. Be Hallelujah. gracious Be gracious to us, Lord. Lord, turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Everybody say Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's all agree. Sa natin sa Panginoon. Lord flowed out super abundantly and beyond measure, for we, accompanied by faith and love that are in Christ Jesus. Sa oras pong ito, tinatawagan po namin ang lahat ng kabataan. Ang age po ng kabataan hanggang 35. Amen? Come in front, be bold to receive God's blessing. And to those doon po sa mga nasa likod, iunat po natin ang ating mga kamay para sa kanila. We are going to release God's blessing and anointing. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, wow, Lord, there are many. These souls, Lord, are longing for you. Yes, this is God's challenge. Sana napagdesisyonan nyo, sundin ang Panginoon. Sundin kung ano ang kayang sinasabi. And kung sinabi ng Panginoon, tanggapin mo ako sa oras na to bilang Diyos at tagapagligtas. Say it. Amen. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. And hallelujah, doon sa kilala na ang Panginoon, lagi nating kailangan piliin ang pagsunod. Lord, hallelujah, sa umagang ito, Panginoon, kasama ng leaders ng church and all generations here in the church, Lord, we are releasing the blessing of knowing you, O God. We are releasing it for our children, O God. And I speak forth anointing. Lord, you are not going to, Lord, hindi mo hayaang mabitawan ang buhay ng mga batang ito, Panginoon. Hold their life, Panginoon. Iayon mo sila, Panginoon, sa tama, Panginoon, sa direksyon na kung saan mo gusto para sa kanila. And I know, Lord God, that this day will mark as their altar and pillar. The whole year, you will experience God's blessing, answered prayer for this year in Jesus' name. And all your desire will be answered, oh God, in Jesus' name. Declare it. You claim the spirit of blessing and anointing in Jesus' name. Yes, Lord, bless, Lord God. Spare no one, oh God. And Lord, winawasak namin ang curse, oh God. No curse will flow on this generation. And for all generation of this church, I pray, oh God, na hindi kami mapagod na ipanalangin ang mga kabataang ito, Panginoon.
that they will be the one na magpapalakas sa amin. Sila ang magbibigay sa amin ng inspirasyon to fight, to choose to obey you every day, oh God. Hipuin mo, Panginoon, maging yung mga anak na mga naririto na nawala dito, Panginoon. Tawagin mo sila, Lord God. Tawagin mo sila sa kanilang mga panaginip. Marami kaming mga anak na wala dito, Panginoon. Lord, we are summoning your presence. Call them on their dreams. Call them, oh God, by name. Come on, magkasin nyo ang pangalan ng inyong mga anak, ng inyong mga apo. That is God's law for today. Yan ang inuutos ng Panginoon. One by one, mention their name. Hallelujah. And for the children, sa inyong mga magulang, mention the name of your parents. Come on, let's do that. Hallelujah. Lord, bless my parents, Mama Emma. Lord, bless my siblings. Lord, hallelujah. All together, mention the name of our family. Isa-isa, syempre yung buhay lamang. Hallelujah. In Jesus' name. Lord, I pray for Abel, Pong, and Araceli and their family, oh God. Release your blessing, oh God. I pray for all the youth, oh God. Release your blessing, oh God. Take away the curses. It's enough, Lord. Stop that in Jesus' name. Walang magagawa ang kaaway para agawin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. And let's worship the Lord. Let's agree all together by singing again this song. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Ito pong next lyrics na ito is Declare it. is a declaration. Amen. And a prophetic word po para sa ating lahat. Let's release blessings while we sing this. Don't just sing this because it's just a song and we'll just sing along. Hindi you as an individual, release blessings to your neighbor, sa inyong mga katabi, sa inyong family, sa inyong life. Claim it. All these promises ng Lord sa ating buhay. Release it on your life right now. Release it on your family, on your parents, on your siblings, on your sons and daughters. Let's sing this song as a prophetic word para sa atin this morning. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in the children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children. May His favor be upon you in 1,000 generations. Family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations. In your family, and the children, and the children, and the children. May His presence go before.
Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord, because this year is a year of blessing. 2020. Blessed beyond measure is our theme for this year. And again, Lord, we claim it. You are releasing the blessing. Hindi lang sa amin, kundi sa aming mga anak, sa kapwa-puhan ng church na to, ng mga kabataang naririto na aming mga anak, O God. We thank you, O God. And you are for us. Everybody say, God is for me. God is for me. And say, Amen. Amen. Hallelujah. Let's just sing a song before we go. Extend the right hand of fellowship po sa bawat isa. Magkamustahan po tayo. Ang dami pong mga bagong mukha po ngayon. Let's pray for one another. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Your goodness is running out to me. It's running out to me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Sing it again. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Your goodness is running out to me. It's running out to me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Your goodness is running out to me. Running out to me. Your goodness is running out to me. Running out to me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out to me. It's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I want to sing of the goodness of God. Come on, declare it again. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I want to sing of the goodness of God. Come on, declare it. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Your goodness is running out to me. It's running out to me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out to me. It's running out to me. Hallelujah. Come on, give the Lord praise. The Lord praise. Hallelujah. 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 Before you go, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to everyone. God bless po sa bawat isa.